Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. So samahan niyo po ang Tatay Apostol sa aklat po ng John chapter 6 verse 28 and 29. Sa Revelation may pabanggit na the works of God. And I read, "Then they said to him," and that is our Lord Jesus Christ, "What shall we do that we may work the works of God?" Jesus answered and said to them, "This is the work of God, that you believe in Him whom God sent." Kung meron man pong dapat pong makita sa bansa natin, hindi po yung gawa po ni Satanas. Kung meron man pong dapat marinig sa bansa natin at buong mundo, hindi po yung istorya ni Satanas, version ni Satanas, layang ni Satanas, at virus po ni Satanas. Are you with me? Kung meron pong dapat pong makita, marinig at maranasan ng bansang ito at ang buong mundo, ay walang iba kundi ang mga gawa ng Diyos. Ang tanong po, bakit? Simply because, yung gawa po ni Satanas, sumisira ng buhay. Pumapatay ng kalusugan. Nagwawasak ng kinabukasan. Gumugulo ng pamilya. Nagpaparalay sa isang bayan, bansa, komunidad at iglesia. Pero ang mga gawa ng Diyos ay nagpapagaling, nagpapala, nagbabago ng buhay, bumubuhay ng patay, sumisira ng virus, nagpapayaman ng mahirap, nagpapasaya ng nalulungkot, nagbabago ng buhay, nagdadala ng ilaw sa mga nasa dilim, nagpapalaya ng isang bayan, ng isang komunidad, ng isang bansa, tanging solusyon sa problema ng buong mundo, at nagdadala sa lahat na mabuhay sa bukas na langit, araw-araw, gabi. At sumisira, pumupuksa, pumapatay, dumudurog, nagwawasak ng lahat ng gawa ni Satanas at mga demonyo sa impyerno. Amen. At isa pong reason ito kung bakit dumating si Jesus sa mundong ito. To reveal, manifest, demonstrate the works of God. At wala pong ibang inaasahan ng Diyos na magmamanifest ng Kanya pong mga kamanga-mga dakilang gawa maliban sa atin na mga anak ng Diyos. The revelation is simplified, so specific, so clear, so loud to hear. And I will repeat. Wala pong pwedeng gumawa ng mga gawa ng Diyos maliban sa mga anak ng Diyos. Maliban sa mga lalaki at babaeng tinirhan ng Diyos, maliban sa Living Like Jesus Church. Mahal po natin ang mga nanunungkulan sa gobyerno, mahal natin ang ating Pangulo, ang mga presidente, ang hari, ang emperador. Mahal natin ang lahat ng tao. Pero tanging mga anak lang ng Diyos na nagpasyang maging kagaya ni Jesus ang may kakayahan, karapatang gawin ang lahat ng mga gawa ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng salita sa Ephesians 3:10, through the church. So, sino po ang object ng statement? The church. Sino po ang church? Hindi po siya isang religion, hindi siya isang denomination, hindi po siya isang fellowship. Even though sometimes ginagamit po yan na marami po mga pastor. But the truth, primary speaking, hindi po talaga siya fellowship. Yun po yung bunga ng pagiging church niya. Pero hindi yun yung kabuuan niya as a church. Hindi po siya isang denomination. Siya po ay binubuo ng mga lalaki at babaeng nahugasan ng dugo ni Jesus. Tinirahan ng Diyos Espiritu Santo. Pinamuhay ang Word of God. Pinamuhay si Kristo. At kahit saan pumunta ay nabubuhay sa pagsunod at pananampalataya. At ang Diyos na humira sa Kanya, tumira sa Kanya. Kahit saan siya pumunta. Kaya lagi siyang panalo sa labanan, ay kasama niya. Amen. Kaya pag ang bawat isa po na nakakaunawa ng sinabi ko at kinabuhay si Jesus at tumanggap ng revelation ito na puno ng pananampalataya sa puso, hindi po sa isip. Alaman pong sitwasyon at usapin ang harapin niya, ay hindi siya po pwedeng mabuhay sa defensive position. Palaging siya po ay nasa offensive
position. Hindi po siya po pwedeng palagi nalang dumidepensa sa gawa ng diablo. Minsan nagtatago sa kuweba kagaya ni Gideon. Sumusunod sa panukala ng tao, sumusuko sa sitwasyon at pangyayari. No. Siya po ay palaging umaabante at ang diablo po ang umaatras. Ang diablo po ang sumusunod sa gusto niya at ang mga namumuno ang sumasang-ayon sa dinideklara niya. Hindi siya binabago ng pangyayari. Siya ang nagbabago ng mga pangyayari. Hindi siya apektado ng mga balita, ng mga virus na yan, ng mga panic na yan, ng mga community fear na yan, at hindi dapat maging nationwide fear. Bago siya po umaapekto sa lahat ng ito. Yung fear po ang kinakwarantin niya at nila-lockdown. Wala siyang problema sa virus, kaya ano pong tawag dyan? Ang virus ang namumroblema sa kanya. At wala siyang takot sa banta ng panganib at salot sa umaga, tanghali, hapon, gabi. Sapagat alam niya, bukod sa hindi siya tinatablan, as Jesus said in Luke 10:17, 18, 19, John 19:30, Galatians 3:13, 2 Corinthians 2:14, Persian 4:4, John 16:33, Persian 5:4-5, Psalm 46, 1-10, Psalm 91, 1-16. Alam niya, anumang klaseng salot yan, ay takot lumapit sa bahay niya. Alam niya na kahit anong klaseng virus yan, pag nakita siya, 1,000 tutumba sa kaliwa niya, 10,000 sa kanan. Hindi siya nagtatago kagaya ng mga alagad sa upper room at naka-lockdown. The door was shut. They shut the house, the kingdom of the devil, and the devil trembled in fear because of the living like Jesus, glorious, victorious, triumphant, mighty, more than conqueror, above all, reigning, ruling, sons and daughters of the Most High God, and that is you and me. Dito po sa John 20, verse 19 hanggang 22, ito po ang sabi. Then, the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, yung salitang shut, pwede nating i-translate salitang lockdown. Sa ibang translation, so close, where the disciples, the bishop, the pastors, the teacher, yung mga natatakot, mawala ng sasakyan sa aeroplano, barko, jeep, at baka tumagal dito 1 buwan mahigit, where the disciples were assembled. Ito po yung nakakalungkot dito. Isa lang ang reason ba't sila nag-congregate, nag-assemble? Isa lang ang reason. For fear of the virus. For fear of the Jews. Yung po yung mga binanggit ko kaninang kinakatakutan ng marami. Were assembled for fear of the Jews. Isa lang po yung reason ba't sila nagtipon-tipon? Kakahiya. Nakakakilabot ng pananampalataya. Yan lang ang reason ba't sila nagtatago. Sarado yung church. Walang lumalabas, walang pumapasok. Because of fear. Ngayon nyo, nakakaiyak po ito. Yan lang ang reason bakit po sila nagsama-sama. Isang reason lang. Fear. Ito yung mga alagad, mga bishop, pastor, teacher, deacon, elder, mga intercessors ng city, mga organizer ng mga Christian activities, mga bishop na nag-o-ordain ng mga pastor na tinuruan nilang matakot din kagaya nila. Ito lang yung reason kung bakit itong mga elder na ito, mga cell leader, membro ng lockdown ministry. Sabi ron, the door were shut. Alam mo, sabihin ng salitang shut, walang pwedeng lumabas, walang pwedeng pumasok. So close. Ang ibig pong sabihin, binilanggo nila sarili nila roon sa kwarto. Sa bahay lang kayo, kayong lalabas. Eh nga, ginawa nila. Mga alagad to. Amen. Marami pa magaganap na krisis sa mundo, sinabi ni Jesus sa akin ng 2011. But listen, bawat nagaganap is a test. Anong gagawin mo sa faith mo? Anong gagawin mo kay Kristo? Iba-iba lang yung pangalan ng virus na galing sa diablo, pero diablo pa rin yun. Pero ang tanong ng Diyos, anong gagawin mo sa faith mo at kay Jesus? Ilalak mo ba yan? Ika-quarantine mo? Itatakbo mo? Itatakas mo? O isusurrender mo? Dulit ko, marami pang krisis na magaganap sa mundo. Apostol, bakit hindi ka natitigatig? Ang sabi sa mundo Hindi naman sinabing sa church. At bakit walang krisis sa church? Because Christ is in the church.
Dahil si Christ nasa church, ang krisis nasa mundo, yung nasa church lalabas para yung krisis alisin at inilagay si Kristo sa kanila. Paano pa kaya yung mas malala pa? Parang kung sa 2020 na bumagsak ang meteor mula sa langit, sa planet Earth. Palagay ko, ito mga hindi nakapasa sa pagsubok na to, magparay tayo na maligtas sila. Hindi ba ako nagpapatawa? Napakahirap. Every testing is a test of faith. Every trial is of faith is a test of faith. Our faith. Love, obedience, determination, faithfulness to God. Kaya dapat pag may mga ganyang kaso, dapat personally, as a family, as a church, as a nation, dapat i-draw us closer to Jesus. So close to Jesus. Natitingnan ko pa sinasabi sa lahat eh. Dapat pag nasa Lord ka, wala ka lang kinakatakot. Kasi dito may ipuprove ng Lord na nagsasabi siya ng totoo. Kung hindi napunta si Shadrach, si Meshach at si Abednego sa fiery furnace, hindi nila may ipuprove na totoo sinabi ni Kristo sila man ay mapunta sa apoy, hindi sila masusunog. Di nalaman nilang nagsasabi si Kristo ng totoo ngayon. Kung hindi napunta si Daniel sa lions den, hindi niya malalaman nagsasabi pala ang Diyos ng totoo na yung layong gagawin ng Lord na vegetarian. Pinuprove ng Diyos ang kanya pong salita ay totoo. Mga salita, hindi lang sa panahon ng kasaganaan, lalong-lalo sa panahon ng pagsubok ng ating mga pananampalataya. Kaya pag naninindigan ka sa katotohanan at iniwan mo na sa Diyos ang lahat ng takot mo at pag-aalala sa buhay, sa lahat ng bagay, ikaw na yung pinakamapayapang taong nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Kaya tali yung nangyayari para sa mundo. Pero pagdating sa church, the trials of our faith. Pero ako po ay nagsasabi ng totoo. Krisis sa mundo, testing sa church. Wala po akong galak sa nagaganap. But personally, kahit tumagal po ito ng 10 taon, I don't care. It make no sense for my faith. Hindi ito pwedeng i-move ng lahat. Why? Pag nasa Lord ka, stable ka na eh. Ang problema kasi nitong mga ito at ng mga kapatiran ngayon sa iba't ibang peli, yung tayo nakatingin sa balita ng dyaryo, radyo at ng mundo at Facebook, kaya yung utak nila puro virus na. Imbes doon tayo tumingin sa balita ng langit, at habang tayo pa nakatingin sa Word of God, ay nagpipiray tayo na ang Diyos na makialam at baguhin ang pangyayari. Ano sabi niya sa Proverbs 21 verse 1, ang puso't isip ng hari tubig lang sa kamay ko. Hari, presidente, emperador, pag nanalangin tayo, kaya ng Lord, baguhin niya. What a great lesson. Ay minsan ayaw po natin ng mga pagsubok sa buhay. Pero gusto nating mag-mature. Gusto nating tumatag, tumapang. Alam niyo, yung ginto, bago magniningil, ma-prove na totoong ginto yan, dapat idaan mo sa apo yan. Yung mga paso, mga jar, bago ipagbili yan, claim muna yan, sinusunog yan. Pagkatapos pinapalo ng martilyo, pag nag-crack yan, tinatapon. Mahinang klase. Pag wala ng crack yan, saka binibenta yan. Itong problema pa ng mga ito, hinaharap yung pangyari sa lakas niya, sa pinag-aralan niya, talino niya, ayaw harapin kasama ang Diyos. Actually, walang problema sa bagyo nung nasa dagat si Pedro eh. Ang may problema si Pedro talaga, hindi yung bagyo. Ano problema ni Pedro? Doon nakatingin sa bagyo, hindi kay Kristo. Nakatayo nga si Kristo sa harap niya eh. Yung bagyo nasa likod, pero doon siya tumingin sa bagyo, nakalimutan niya si Kristo, di lumubog siya. Kaya may problema si Pedro talaga, hindi yung bagyo. So, yun po yung lesson doon. They bow to situation and circumstances. They don't want to stand still and see the salvation of the Lord. Yan natutuhan ko sa Lord 35 years ago. Na huwag magbow sa nangyayari. Huwag sumurrender sa statement ng tao. Even though sometimes siya po'y practical. At sabi nga ng marami, ay so-called wisdom. For them, not for me. Kasi pag wala kang faith, yung wisdom mo, questionable. Hindi ko rin sinasabing masama ang sinasabi ng mga nanunungkulan. Tama po lahat yan, mabuti yun. We support that, we rally behind that. We pray for their success. Full support po tayo. 100%. Kasi hindi ka naman po pwedeng nagsasabi magsusupport ka kung 90% lang yan. Hindi support yun. Pag sinabing support, it is 100%.
Pag sinabing loyal ka sa tao, una sa Diyos, 100% yan. Paano ka naging loyal kung hindi 100% yan? Pag sinabing faithful ka sa Diyos at sa tao, 100% yan. Paano ka naging faithful kung 99% yan? So hindi tatanggap ang Diyos ng 99%. Either 0 or 100%. No in between. Yan yung natutuhan ko. Despite, we respect all, we understand their position, we support them. Pero ang natutuhan ko, sangguniin muna ang Diyos at ang salita niya. Ang unang basis ng buhay ko at ang ministry ito ay Word of God. At doon ako tumatag at tumibay bilang apostol. Doon ko napatotohanan ang totoo ang Word of God. Doon ko nakita ang pagsama ng Diyos na hindi ko makikita at mararanasan kung hindi ako nanindigan sa pinaglalaban ko. 2 araw bago dumating ang anniversary natin, nag-dinner kami ni nanay. So, maganda yung pinag-uusapan namin. Pero nagulat ako, nag-switch siya ng topic. At ako sa upuan ay na-frozen. Dahil na-sense ko ang presence ng Holy Spirit na magsalita siya. And while she was talking, ina-address ako ng Lord. Ito, upuan ni nanay, magkatapat kami. Nagdi-dinner. For almost an hour or even more than 1 hour, she kept talking to me. Direct. At lahat ng sinasabi ni nanay, yung lahat ng dinaanan ko sa ministry ng early years ko. Na para akong batang maliit na in-educate, speechless, in awe, amazed. Just listening to God through her. At ang statement lang na nabanggit ko kay nanay, isang bagay, sabi ko, hindi ko na naalala yun. Pero nangyari yun. Inisa-isa niya lahat ng dinaanan ko. Ako'y na-shock. Sabi ko, Lord, parang hindi ko dinaanan. Pero napagtagumpayanan ko lahat. Inisa-isa ni nanay. At isa sinabi niya, ako'y takot ako noon, may warrant of arrest si tatay. Sabi niya, yung mga banner nasa tapat ng stasyon ng pulis ng NBI. Pag nakarinig ako ng kalas ko sa bahay, natatakot ako kasi baka yun yung huli kay tatay sa akin nga. Pag nakakita ako ng polis, natatakot ako. Pag uwi si tatay galing sa radyo, na late ng konti, natatakot ako. Baka hinuli na siya. Pag siya nagtuturo sa Maya pa noon, natatakot ako na baka pagbaba niya, aarestuhin siya. Sabi niya, hindi ako makatulog. Pero ang Diyos tapat. Binigyan ng lingkod ng Diyos ng tagumpay. So tuloy-tuloy yung kwento ni nanay. Pinakamababaw po 1 oras, more than frozen po ako sa presensya ng Diyos. Because I know it's the Holy Spirit talking through her to me direct. Sabi niya, si tatay, determinado yan. Yung mga attendee namin noon, nahulog yung sinasakyang jeep. Sa cinema pa kami noon. 150 feet sa Mandaluyong, ang daming patay. Pero ang lingkod ng Diyos, bumiyahe ng United Arab Emirates. Dinalaw niya isa-isa yung mga namatayan bago siya umalis. So walang nakaalam sa mga taga-India na tinuruan ko sa United Arab Emirates, mga taga-Sri Lanka, mga taga-Egypt, Canadian, mga foreigner, na yun yung sitwasyon ko. Sabi niya, parang wala lang. Sabi niya, nanganak ako kay John, pagkapanganak ko, iniwan ako ni tatay. Si John, nagkabulutong, kasi si Rachel na may bulutong, inalis nila yung mga anak ko sa akin, hindi nila roon sa tiyahin nila. Nag-iisa ako, umiiyak ako. Walang lingkod ng Diyos. Hindi siya natitinag. Sumakay ng eroplano, yung patungong Singapore, yung eroplano magkakaras, yung lahat ng sakay, bumalik, iba't tumuloy sa ospital sa pangunguna ng pastor. Pero si tatay bumalik ng Singapore. Tumuloy sa biyahe. So, niriwain ng Holy Spirit sa akin lahat. Sabi niya, naalala ko noon, pupunta si tatay ng MLI magtuturo. Ganito kataas yung bagyo. Ay yung ulan, grabe yung bagyo. Sumakay yan ng truck. Nilagay yung maleta sa ulo. Walang kamalay-malay mga tao sa MLI building na sinagasa niya yung baha. Makarating lang. Determinado si tatay. Niyak po ako ba nagsasalita siya. Kasi nakalimutan ko na lahat yun eh. Hindi ko na nga naituturo sa inyo yun eh. Hello. Sabi niya, anniversary namin sa Maya, lakas ng bagyo.
nananalangin, lingkod ng Diyos yung mga poste, nagbabagsakan, tinanong ko siya, itigil na natin, sabi niya, itutuloy natin. Hindi siya pwedeng itigil. Gawain ng Diyos. Sabi niya pa, walang kuryente, brown out. Nagbabagsakan yung poste. Totoo po yun. Hindi makalabas ang sasakyan, wala nga atin. Sabi ko, itutuloy natin. Tuloy anniversary sa Maya. Sabi niya, natutukan ang baril, si tatay, patay yung tatay ko, yung biyanan ko. Nangangaral pa rin. Namin po sinabi si nanay na para akong batang maliit na tinuturuan at binibigyan ng pag-alala nung nakalipas. And I'm crying. At kayo pong nakinabang ng paninindigan na yan. We don't bow to the statement of any man or anyone, especially the devil in his works. We bow to God. I remember what the Lord said to me. Nasa Ermin kami noon, sabi niya, anak, ano man ang mangyari, huwag mong isusuko ang pag-ibig mo sa akin at ang pagtitiwala ko sa iyo. Sino sa inyo naniniwalang hindi kailangan magsalita ni Jesus ng dalawa? Isa lang sapat na. At nagpatuloy siyang sabi niya kasi, anak, pag ginawa mo yan, may bibilanggo ang mga anak ko. Bababa sa lahat. At yun ang ayokong mangyari. Of course, pwede ko mag-repent. Patatawarin niya pa rin ako. Ako pa rin spiritual director nito. Pero ang naintindihan ko mas malinaw kaysa mag-repent ako. Pag nakita ni Satan sumuko ako, tayo minsan, yung ikalawa nakahanda na. Ikatatlo, ikaapat. Iibahin niya lang ang pangyari. Pero kahit anong gawin mong version, reasoning, theological prescription ng pinag-aralan mo and comment, may control na si Satan sa'yo. Of course, pwede uling mag-repent, patatawarin ka na yan. Pero pagdating kasi sa laban kay Satan, dapat hindi siya magkaroon ng ground. Dahil pag nakita ni Satan yung weakness mo, uulitin niya lang yan. At yun ang pinakamalang struggle mo sa buhay, yung kalayaan mo. Dahil pag hindi mo na pagtagumpayan ng onslaught niya, gagamitin niya lang siyang data, yung isinuko mo sa kanya para pasukuin ka ng paulit-ulit. For me, it's a great lesson. Hindi pwedeng bayaran ng pera. At ginagawa natin yun dahil hangaan tayo ng tao, papalakpakan tayo ng sino man, at tayo po ilalong magiging sikat, magiging tanyag. It's not so. Ginagawa natin ito dahil sa Kanya. At sa salita niyang pinapaniwalaan natin, totoong lahat. Ayaw po na marami ng karanasan. Hindi ko po alam kung paano ito kakainin ng mga bishop at spiritual director, so-called that spiritual giant. But it's up to God kung anong gagawin sa kanila. Nang sino mang namumuno, malaki pinamuno, no maliit na walang paninindigan, walang karapatang maglingkod sa Diyos. Pag sinorender mo ang Diyos sa asawa mong lalaki at babae, ang salita niya at pinaglalaban mo para sa karangalan niya, kahit mag-asa hindi ka qualified. Ganyan po, ka-sacred ang service sa Diyos. Ganyan siya ka-sensitive. Yan na naman naintindihan ko sa Diyos eh. Kaya nga marami hindi nagtatagumpay. Tapos pasukan pa ng grace teaching. E di anong naitulong nun? Di lalo silang tinuruan itong maging mga bakla at maging mga duwag at matakbuhin. Patuloy si nanay, sabi niya, halala ko si tatay. Pag malilate sa radyo, iniiwan yung sasakyan sa highway, tumatakbo. Makarating lang sa radyo. I forget that. Para akong batang maliit na ini-educate, mangha, mulagat na nagikinig sa Diyos. Tuloy-tuloy yung salita ni nanay. Para bang may binabasa siyang aklat. Pero wala. Gulat din ako, sabi ko, paano nito na memorya yung mga pinagdaanan namin? Kaliban ng Diyos ang may gawa. Sabi niya, siyam na ulit kong iniwanan niya, hindi naman natitinag yan. Ganyan niya kamahal ang Diyos. Dahil mo pong sinabi si nanay na nakakasyak. But for me, to be honest, talagang nakalimutan ko. That in the sense na, hindi totoo yun, totoo lahat yun. Kaya lang, dahil yung revelation kinalalagyan ko ngayon, yun ang nag-occupied ng mind ko. Pero nirewind siya ng Lord dahil meron siyang gustong ipaabot sa akin. And I received the revelation again. Napakarami po niyang sinabi na, sabi ko, Lord, hindi ko maintindihan kung paano ko pinagtagumpayan ang lahat yun.
Pero ito yung katotohanan nun. We won. Di pa nga nabanggit ni Nanay dyan na nagpunta ng General Santos siya ng gera ng MILF at saka ng military. May curfew ron. Walang lumalabas, walang pumapasok. Pinipigil ko yung bumiyahe. Pero kumuha ng ticket, nagpunta ng Jensen para lang palakasin ng mga anak na apostol sa General Santos. Siya nag-iisa. At nag-lead ng prayer doon. Saradong restaurant, sarado yung mga mall, sarado lahat. Kasi gera sa Jensen. But I was there alone. Leading the Living Life Church in Jensen. Dahil may lockdown. Di ba nabanggit ni Nanay na ako yung nagpunta ng teritoryo ng NPA sa General Nakar. Ilang araw kami tumira ron. Kasama kong mga youth at ilang mga lalaki. Yung hinigaan ko tadtad ng bala. Gwardyado ng NPA katapat dagat. Tapos kikita mo sa umaga yung illegal activities ng mga NPA, yung bundok, kalbo na, yung mga puno, pinagpuputol, tapos sinuhulog sa dagat, tapos kinukuha ng kalabaw, inaakit sa lupa pagkatapos ginagawang kahoy binibenta sa lumber, sa hardware. At mga attendee ko puro NPA, bumaba ng bundok, may malaria. Ngayon, nag-imbita sa aming kernel na nag-retire, hindi na nakaalis doon dahil natatakot yung mga NPA na baka siya intelligence pa at ibalita yung kanilang ginagawa sa General Nakare, hindi na siya nakaalis doon at stack up siya. Ganun kami dumating doon, iniwan namin yung sasakyan sa isang lugar. Tapos tumawid kami ng ilog para makarating ng kota ng NPA. So wala ka talagang dadaanan. But we were there for days. Na parang ng mga time na yan, wala akong makita kundi si Jesus lang yung paglilingkod. Buti na lang, hindi binuksan ng Diyos yung mata ko sa mga nakikita ko, baka matakot ako at ipagkaluno ko pa si Kristo. Pero outside my mind, ando doon yung attack ni Satan. Day and night, night and day. Para ako ipaatrasin, patakbuhin, at mag-give up. At inisisipan ni Nanay, mga bayarin na yan na napakarami. Yung persecution na yan, mahigit 20 taon. Sabi ni Nanay, nag-convention ang lingkod ng Diyos. Wala kaming pagkain, iniiwan niya kami. Tapos pagdating niya sa isang bayan, persecution yung aabutin niya, pero tuloy yung gawain. Maalis siya, walang pamasahe pa uwi. Pero nakakauwi ako. Ako naniniwala ako, hindi ako na-anoint ng ganito ka-heavy na anointing. Malibang meron akong pinagdaanan at pinatutuhanan sa Diyos. Kasi yung glory, hindi na bibili yan sa bookstore. Produkto yan ng buhay na napagkatiwalaan at ninindigan sa katotohanan. Kasi kung hindi ka mapagkatiwalaan sa konting pera, paano kaya papagkatiwalaan sa napakalaking kaluwalhatian niya at kaharian? Alam niyo bang lahat na kung gusto ko lang ng pera, walang tigil po tayo inaalok na lang, buwan-buwan. Ito pong panahon natin ngayon, mga nakalipas na mga taon pa, itong pumasok na taon na ito, nakalipas na buwan, inaalok po tayo. Commercial sa ating mga program. Yung 24 hours natin, commercial. 30 seconds lang po, milyon ang ibabayad sa atin. Buwan-buwan. Hindi po birong pera. Alam niyo, sabi ko kay John, anak, sabihin mo sa kanilang lahat, wala akong narinig. Pagkatapos kung sabihin yun, ito naman yung aking anak na si Rachel pa, ito lang po yung pera sa TV at radyo. Laki po ng short natin, 4 na milyon. At ito yung diablo. Tanggapin mo na yan, apostol. Yan, kailan ka magpapakahirap dyan sa mga anak na apostol, hindi nagbibigay yan. Kahit mga pastora sa abroad, may trabaho yan, hindi nagbibigay. Hindi nagpiperis fruit. Yung kongregasyon, dami nang narinig niyan. Laging pinapaliwanag, apektado daw trabaho niya. Kahit alam niyang, sinabi mo na nga yung sagot kung bakit apektado trabaho kasi nga hindi tapat at hindi sumusunod sa daw, yung pa rin pinapaliwanag. Itanggapin mo na yung alok. Di same answer. Sabihin mo, anak, John, no negotiation. Kaya nagulat kayo, no? Kasi ngayon niya lang siya narinig. It was offered again and again to me. Millions of money. I said, no. Ano bang masama, Tate Apostol? 5 seconds lang naman yan. Ano bang masama? 24 hours yung programa ng oras ng 30 seconds lang yan. Di ba nga ibang fellowship, ibang man of God.
Si man of God so and so, si woman of God so and so, mga kilalang man of God sa buong mundo, may mga ganyan, may mga kita yan. Bakit ikaw? I will not answer for them. They will answer that to God. And I will answer for myself. No. Hindi kasi yung 30 seconds to eh. Alam niyo ano yung mabigat sa buhay ko? Yung ipagbili ko yung Diyos ko. Yun yung hindi ko kaya. Alam niyo ano, ikalawang hindi ko kaya? Yung maalis ang pagtitiwala sa akin ng Diyos. Yun ang hindi ko kaya. Ikamamatay ko. Ano ba naman yung 30 seconds na yan? Di tapos na yung dwelling place. Tuloy-tuloy yan eh. Tapos nagdagan ko pa yan ng panibagong 30 seconds sa isang malaking company. Kita nyo, milyon-milyon pera yan. Hindi na ako mananawagan, wala na akong pagagalitan, wala na akong i-DDA. Pero hindi yun eh. Ayokong mawala ang pagtitiwala ng Ama. Para sa akin, yun ang pinakamalaking karangalan ko natin, ang ministeryong ito. Kaya nga pinagmamalaki ko ito, napagkatiwalaan tayo. Payag ako mawala ang lahat. Wag lang ang pagtitiwala ng Diyos. Sino pa paglilingkuran mo? Sino pa magpapatotoo sa iyo? Sino pa mag-iingat sa iyo? Paano ka papakikinabangan ng bansang ito at ng buong mundo at ng church kung wala na siyang pagtitiwala sa iyo? Siguro, kung nagtuturo sila ng integrity, theology yung kanila. Pero sa akin, buhay. Ako, actually, pag nasasabi kong mga anak, huwag kayong mangutang, ang una ko nire-remind yung sarili ko. Kasi maraming offer sa akin. Para may tayo ang dwelling place. Noon pa yan, magkaroon ng sariling building tayo, nasa cinema pa tayo, alam nilang pinapaalis tayo, ino-offeran tayo ng mga bangko. 30 million, 50 million. Talang mga nakalipas, ang dami sa akin nagtitext. How much money you want? Let us know. Wala na mga dokumento pa, wala na mga mortgage pa riyan, o kung ano pang mga percent na yan. Because we know you. Let us know. Make a deal. Wala pa akong reply. Kaya ang nire-remind ko, hindi lang kayo. Personal kong buhay. Actually, sa iba, okay lang naman mag-repent eh. At talagang dapat yun. Mabait namang Ama, magpapatawad. Pero pagka namumuno ka, mabigat. Tapos dito naman, apostol. Yung wala kang kasalanan, hinahanapan ka eh. Grabing persecution mo eh. Pag mayroon pa silang nabalitaan, di, paano to? Baka headline to ng 10 taon. Walang natutuwa sa inyo nun. Tama ba yun? Ako lagi ko sinasabi, kung merong hihigitan yung habag ng Diyos sa buhay ko, pwede naman ako siyang pumalit sa akin eh. Hindi siya naman hindi ka sa katotohanan para sa Diyos siya kasabayan. Kaso nga tagal na ako naghanap eh. Wala noon, naman ako nakita eh. Pero ngayon marami na ako nakita. Nandito, pati wala rito yung buong GCI Shield Worldwide Ministries. Nakita ko na. Pag hindi nakarinig ang church sa totoong apostol, hindi siya titibay. Siya yung tao na may buto pero mahina. Lalakas lang ang church pag kumain niya ng anointing aral, karanasan ng mga apostol. Ang sirapi nun nagpapakadalubhasa sa pagka-evangelist. Iyak nang iyak, tagal. 20 years, 25 years, hanggang mabot nga ng 20 na eh. Kasi sinama niya na magmula lang ipanganak eh. Sabi niya sa akin minsan, Pa, wala bang anuman sa iyo, hindi nadanas ko? Parang hindi mo mahal si Rapi at hindi ka nagmamalasakit, parang ako lang yung umaako ng kabigatan. Yung sagot ko kako ako yung maglulupa sa iyo dyan at maglulupay-pay, magmumubok sa sulok at magtatanong, ba't nagkaganito, ba't nagkaganon si Rapi ba mawawala sa pag-evangelist? Ako'y sasama sa iyo sa kahinaan at kalungkutan, mababago ba yung pangyayari? Wala. Ano bang ginagawa mo pa? Tinawakan pangako ng Diyos. Totoo yun eh. Isang araw, kikita mo, apostol yan. Tinawakan pangako ng Lord. Nire-remind siya ng mga pangako niya. Pinagpipray ko yung mga pangako niya. At pag naalala niya, sabi niya, naalala ng anak ko yung aking mga pangako, pinagpray Pinagpray niya yung pangako ko, hindi yung problema. Naintindihan niya yung pagkakaiba? Pinagpray niya yung pangako ko, hindi yung problema. Kaya yung problema niya, inayos ko. Sabi niya, remind me. Bring me into remembrance. So ano ipapaalala mo sa Isaiah 43:26? Ano ipapaalala mo? Hindi, mga pangako niya, mga propesiya niya. Yan yung ginagawa ko. Sabi ko kayo na, yun ang ginagawa ko. Pinapaalala ko sa kanya in prayer, with fasting, yung mga pangako niya at propesiya.
At ang sabi niya, naalala ng aking anak yung mga pangako at prophecy. Okay, I will turn around, Rapi. Dito po yung istorya. Kasi yung tama eh. Kasi kadalasan, yung church, ang pinapaalala niya sa Diyos, sinasabi, problema niya, problema number 1, problema number 2, problema number 3. Ang tama doon, ang ipaabot mo sa Kanya, at ipaalala mo, yung ipanalangin mo, yung mga pangako niya, matitinag ang Diyos. Bakit? Kasi nga, siya ay bound na mga pangako niya. Amen? Kanina, pray kami ni nanay. Tama ang sabi ni nanay. Bago siya tumulog, dumaan siya sa kwarto ko. Madaling araw, nagpipray ako. Actually, wala pang alas 5, gising na ako. Pumunta ako ng room niya. Sabi ko, pray tayo. Kaya nga nagtatanong siya kanina. Sabi niya, pa natulog ka ba? Sabi niya, ilang oras ba tulog mo? Okay ka ba? Maraming pagmamalasakit, Okay ka ba? Sabi ko, siguro napupugian sa akin to, Okay daw. Sabi ko, of course. Walang nasa loob na puno ng glory ang hindi okay. Amen. Pray kami ni nanay. Ako nag-lead. Tapos pinayagan ko rin i-release niya yung burden niya. Anong pinag-pray ni nanay? Ni tatay? At sinugundahan ni nanay? Puro pangako ng Diyos. Puro word of God with chapter and verses. Tapos nagtangs kami. Doon natitinag ang Diyos. Yan yung prayer of faith. Yan yung lagi ko sinasabi sa inyo at pinapalaki ko sa inyo. Pag nanalangin tayo, sabi natin, Ama, sinabi mo, sinabi mo, sinabi mo. Pag narinig niya yung salita, Aba, sinabi ko pala, ibigay yung sinabi ko sa kanya, ibigay. Amen? Amen? Anong prayer natin? Ama, hindi pwedeng matigil gawain mo yan eh. Pangalan mo yung stage yan. Gumawa ka ng paraan, tinagin mo yung langit at lupa, ano man ang mangyari, itutuloy natin yan, Lord God. Di ko alam pwedeng magsabi sa akin, itigil yan. Pero hanggang hindi mo sinasabi, itutuloy natin. Walang sinabi, itutuloy natin. Di binago niya yung pangyayari. Alam ko, hindi lang naman ako nag-pray, kayo rin. Kaya lang, siguro ang pagkakaiba nga doon ako, yung prayer ko, puro pangako niya. Yung sinabi mo, sinabi mo, sinabi mo. Hindi yung, sabi kasi ng Pariseo, Father God, narinig mo ba yung Pariseo, sabi ng Saduceo, ito yung sabi ng dyaryo. Ito yung sabi ng tao. Kaya nga pinapabalidate ko yung ticket ko, Father, kasi sabi ng tao. Amen. Kaya ako sa makailang bus ka agad kasi sabi ng tao. Sabi ng pakiramdaman ko. Amen. Si tatay hindi ganun. Ama, sinabi mo Dito po yung istorya, wasak yung diablo kasi sinabi mo naalala niya, sabi niya, sinabi ko pala, Satanas lagi dyan sa dadaanan ng mga anak ko. Alis. Sinabi mo Amen. Masarap yumaman at magsabing nanalo ka sa labanan pag ang Diyos ang nagbigay ng tagumpay sa iyo. Ikwento ko po sa inyo yung istorya ng Romanong sundalo. Ang pamagat niya, Dress for War. Grabing title, Dress for War or Dress for Battle. Sa kasing katangian ng sundalong Romano, at kadalasan kung bakit yun ang in-illustrate ni Pablo, dawag puro na metaphor. Kasi yung mga sundalong Romano, hanggang amata, hindi aalis yan sa kinalalagyan niya. Kahit anong mangyari, diyan na siya mamamatay. Pero siya hindi aalis sa kinalalagyan niya. Kaya hindi niya napansin yung Romano, yung kapitan ng Romano sa Philippian jail, nung makatakas sila Pablo, akala niya nakatakas pero nasa loob. Binunot yung espada niya, papatayin niya sarili niya. Kasi yun ang training nila. Mabuti pang mamatay pag natalo tayo kaysa mabuhay na walang dignidad. Yun ang panahon nila, sila ang kinakatakutang army sa buong mundo. Kasi yung training nila iba. Kaya hindi kayo magtataka, dami nagbabantay na sundalo sa libingan ng Lord. At alam niyo rin yung istorya, nung mawala ang Lord sa libingan, binuhay ng God the Father, inalis ng mga angel yung bato. Lahat ng nagbantay na sundalo, pinatay. Amen. Yun din ang nangyari, nung makatakas si Pedro, pinatakas ng Lord through angel, yung mga nagbantay, in-execute lahat. Yun ang training nila. So they rather kill than and be killed than to remain alive na walang dignity. Maraming training. At yun ang ginamit ni Paul para ipaabot sa atin ang katotohanan ng
Kung kaya ng mga taong ito hindi sinasamahan ng Diyos, kaya din natin na sinasamahan ng Diyos. Amen. Actually, kailangan i-clarify ko sa inyo ang revelation, mga anak. Ang issue rito, hindi yung nagaganap sa mundo. Marami pa yan. Paano kung sa 2020 na bumagsak nga yung mature sa lupa? Huwag na sabihin paano kung bumagsak nga. Amen. Na paano? Anong mangyari ngayon? Ilang taon na lang yan? 9 na taon. May lang yung 9 na taon. Na paano? Hindi nga titigil yung krisis Tayo nga ang pag-asa ng mundo Kaya ang palaging issue rito, ano tayo sa Diyos? Ano yung ating paninindigan? Yun yung truth nun Ano yung ating pinaglalaban? Hello? Kasi itong mga krisis na ito ng mundo, wala nga effect sa atin ito Wala nga Exempted nga tayo Hindi yun ang issue Kahit dumami pa ng dumami yung salod dyan, exempted kaya pumutok pa bulkan dyan. Kaya sa susunod naman, ang pangalan naman 14th century devil virus. 14th century pa yun, tagal na nun. Devil's virus. Papatlitan lang ng pangalan. Wala tayong pakialam doon kasi no effect sa atin yan Inindihan niyo ako. Kaya anong mangyari sa mundo, exempted tayo. Tayo nga ang pag-asa ng mundo. Ang sinasabi ko, ano paninindigan natin sa Diyos? Nasabaw ba tayo sa agos ng mundo? Ipapadlock natin yung church kagaya ng mga alagad. They shut the door. Walang makapasok, walang makalabas. Wala man lang nakaisip sa kanila na mag-prayer. Alam mo kasi, pag puno ka ng takot, makakalimutan mong manalay, makakalimutan mong magay, makakalimutan mong magpuri. At yung problema pa nilang malaki, kung bakit sila natatakot, kasi usapan nila doon sa lamesa, habang nakasara yung pinto, walang pwedeng pumasok, walang pwedeng lumabas, yung persecution. Hindi ako nagtataka, usapan ng mga bishop at pastor at kongregasyon sa iba't ibang fellowship, yung virus, dati 14 lang, 59 na. May namatay daw kahapon. Pagkatapos, tulog pa yung reporter, sarado pa istasyon, gising na sila, unang balita, pang-umagang balita. Amen? Hindi pa sila nakakapag-almusal. Ayan, iti-text na kagad yan, ipi-Facebook. Nabalitaan mo ba? Yung virus, parang dumadami. Parang kumakalat. Yung sabi ng pastor, yan nga ba yung karunungan natin? Kaya nga, tama na sinara ko yung church Kahit isara mo yung church, yung Diablo Espiritu, papasok pa rin sa loob yun. Papasok pa din sa loob yun. Pag napigil mo yung hangin, okay sa akin, isara mo yung church. Pag napigil mo yung hangin, papasok pa rin yung hangin yung Diablo Espiritu yan, papasok pa rin yan. Wala nga naibigay na solusyon nga yung World Health Organization sa mga virus na yan. Hanggang ngayon, nag-iimbento pa sila ng gamot at i-injection sa tao. Kaya naghahanap sila na magpipray kasi alam nilang sa Diyos, walang injection, walang gamot-gamot. Isang touch lang ni Jesus yan, lahat ng virus, tanggal lahat yan. Amen. Sabi ko nga sa isang bishop, nung nakalipas na Huwebes, alam mo, bishop pastor, sabi ko sa kausap ko, yung virus na yan, nung magkasala si Eva si Adan, nasa mundo na yan, pinalitan lang ng Diablo ng pangalan. Hindi ka pa ako na-ordinahan. Yung virus nandyan, Ako, mas marami pa ako na mamatay sa AIDS sa HIV kaysa sa virus. Do you agree? Mas marami pa nangamatay dyan sa diabetes, high blood, sa cancer. Ito, konti lang. Ang dami namamatay dyan sa alak, sigarilyo, sugal. Amen? Pero tuloy pa rin kamaya nila. Tuloy pa rin nightclub. Tuloy pa rin yung pogo. Amen? Yung sugal. Tapos ito, virus. Tago tayo. Sarado yung church. Ako, buti pa yung mga taga Batangas nang pumutok yung bulkan, pinagbabawalan bumalik pa rin para iligtas lang yung baboy tsaka kabayo. Ako kausap dito. Nakasan nyo yung palakpak, nako. Talaga naman Di ba, sinita na ng mga mobile patrol yan, mga sundalo, ayaw pabalikin. Pero yung mga taga Batangas, lalo na yung malapit doon sa Volcanic Island, talagang ayaw mo sa lupa, kami padaanin, doon sila sa dagat. Ano ililigtas? Kabayo. Aso, baboy. Nung makita nila yung mga aso na puting-puti na, puro abulay, kawawa naman si Bulldog.
Yung kabayo, wala nang makain, puting-puti na. Natakpan ng abol ng bulgan. Binabalikan yun, hayop yun. Pati yung baboy, payat na, amen? Nakala mo siya mataba. Kakargahin yung biik. Awak-awa po ako Sabi ko, ito yung mga taong walang gagaya, yung paninindigan, ibang klase Pilipino. Amen? Hindi sila naawat. Amen? Wala silang pakialam, kaya kukulong sila. Mga bishop ngayon, nagtatago. Ako hindi ako nagmamayabang pero sisigaw ko sa buong mundo. Walang kagaya ang Jesus is our shield. Hindi tayo yung patay kong patay sa Diyos na parang pariseyo, patay kong patay na bahala na siyang mamatay kahit yung pinaglalaban niya mali. Hindi tayo ganun. Tayo yung mga taong pagdating sa Diyos, pinapatay yung gawa ng diablo. Totoo naman yan Kasi yung mga taga-Batangas dito, tama ba yung sabi ko? Talagang binabalikan nila yung mga baboy nila dyan, kalabaw. Nakita ko nga yung iba doon, makita yung mga kabayo nila, nagsiiyak Ako rin, naiyak sa awa. Hindi na nila intindi yung bahay nila riyan, yung mga kabayo. Yung iba nga naiwan kasi hindi maisakay sa bangka. Umiyak yung may-ari kasi iniiwan yung kabayo. Kasi yung kasya sa bangka, 2 lang 5 kabayo niya. Tapos nga pinagbawalan na nga silang bumalik at kung babalik pa, ikukulong. Pero hindi na naisip yung kulong. Hayop lang yun Siguro alam mo na ngayon ang katotohanan ng ganyang kahalaga ang buhay. Po naging problema po ng mga Hudyo at ng maraming Kristiyano ngayon. Sumabay pa sa takot ng mundo. Nagtatago. So ganito na lang po natin ilagay. Hindi na po magtatagal si tatay, no? Lahat po na nagaganap sa bansang ito, babalik ta rin ng Diyos. At dito po papasok yung Romans 8:28. All things work together for those who love God and who are called by Him according to His purpose. Alam nyo, makikinig lang sa akin ng church. Malinaw to. Ang tinitest dito, hindi ang Pilipinas. The church. Huwag natin kakalimutan yan. Unang-una yung mga namumuno. Pababa sa pinamumuno. Dito na po ako magtatapos, very brief. Meron pong 4 na revelation si Jesus na pinapaabot. Kung bakit nila nakita si Jesus at nakalimutan nila yung pangako ni Jesus kasi nga doon sila nakatingin sa nangyayari, puno sila ng fear. Pero nung dumating ang Lord, na puno sila ng joy. Yung po ang sabi ng verse 19. They were filled with joy and they rejoiced when they saw the Lord. Amen. Yung po ang sabi ng verse 19. Jesus came and stood in the midst and said to them, peace be with you. Amen. So ano una pong revelation dito? Jesus is with us. Sa gitna po na nangyayari si Jesus nandiyan yan. Nakalimutan ng mga disciple yun. Hindi siya nawawala. Nakatira siya sa atin. Kasama natin siya sa labanan, kaya panalo tayo. Amen. He blessed them with His what? Presence. Are you with me? Second, He blessed them with His what? Peace. Sabi niya, peace be with you. Peace be with you. So, sinasabi ng Lord, na dahil siya nakatira sa atin, yung kapayapaan, dala natin. Ano man ang mangyari sa mundo, hindi tayo natatakot, nag-aalala kasi yung kapayapaan ng prinsipe ng kapayapaan sumasa atin. At ano yung kapayapaan natin? Si Kristo mismong nakatira sa atin. Nawawala lang ang kapayapaan natin pag doon tayo tumitingin sa nangyayari kagaya ng ginawa nila. Pero pag sa Diyos tayo nakatingin, yung kapayapaan natin hindi mawawala. Huwag natin kakalimutan yan. 3, He blessed them with His power. Sabi niya, as the Father have sent me, I am sending you. And He breathed unto them the Holy Spirit. And empower sila. At tinanggap nyo kanina, empowerment, mas greater yan kaysa nakalipas. Dahil hindi tayo pwedeng umupo lang at gumaya sa maraming naka-lockdown yung mga churches at natakot pag silabas yung mga bishop at pastor at iba pat marami pa. Tatapatan natin ang gawa ni Satan ng power ng Diyos. Sino sa inyo niniwala? Ayaw niya kayong makita. Kasi alam ng diablo, yung power na dala ninyo ay sobra-sobra sa kanya na powerless. Pag natin kakalimutan, mga anak, mga minamahal, si Satan ay sinungaling, walang power. Sinungaling lang. Wala siyang power. Lahat ng power nasa iyo. Tulog ka o gising yung power nasa iyo.
Tatapatan natin ang gawa ni Satan ng power ng Diyos sa bawat bayang kinalalagyan natin, Luzon, Visayas, Mindanao. Amen. At ika-4, He blessed them with His promises. Yung pangako niya. Yun pa rin po yun. John 19:20-22. At ang sabi po ng verse 19, Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut where the disciples were assembled for fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst and said to them, Peace be with you. 20. When He had said this, He showed them His hands. He showed them His hands. He showed them His hands and His side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. When He had said this, He showed them His hands and His side. Amen. Pagkatapos niya sabihin sa mga alagad na sumayin niyo ang kapayapaan, pinakita niya sa kanila yung kanyang kamay na butas at ang kanyang tagalirang butas. Bakit butas? Pinako, sinaksak ng sibat. Sana po sinasabi ni Jesus, yung pagpapakita niya ng kamay niyang butas at yung kanyang tagilirang butas, ang ibig sabihin, pinapaalala niya sa kanila yung pangako niya na ako'y magbabata, papatayin nila, pero muli akong mabubuhay. Sinasabi yan sa kanilang totoo, akong nagbata, hindi nyo lang nakitang pinako ako, ito yung prueba na ako talaga yung nag-appear sa inyo. Kasi kung may nag-appear dyan, na may abusan noo, nakakulay puti, tapos may krusipiho sa leeg at may bitbit na ribulto ni ninyo, hindi ako yun. So para malaman nyo, ako talaga ito, pag nakita nyo yung aking palad butas, yung tagiliran ko butas, ako yan. At maalala niyo yung sinabi ko na ako'y mamamatay pero mabubuhay. Kaya yung dumating dito, ako talaga kasi butas yung palad at tagiliran ko. So nire-remind ng Lord ang mga alagad ng mga pangako niya. At yung pinapaliwanag ko kanina pa, anumang sitwasyon ng pangyayari, ipag-pray natin yung pangako niya, gamitan natin ang authority, yung diablo, magtangs tayo, mag-pray, understanding, pero lahat po ng yan ay mga pangako ng Diyos. Yun po ang isa sa pinaka-powerful prayer, yung mga pangako ng Diyos. Amen? Almost 8 days na. Dinalaw ako ng Lord habang ako po ay nasa kwarto at nagsimula ako magsulat. Ito po ang sabi niya, Anak, humingi ka sa akin. At sabihin mo sa mga anak ko, humingi sa akin. Bukas ang langit sa Jesus is our shield, at tatanggap kayo upang malubos ang inyong kagalakan. Dalawang ulit niya pong sinabi sa akin yan. Una, yung John 16:24. Binuksan ko yung Bible, sa instruction niya, tumalon po yung letter, tuloy-tuloy sa puso ko. At sa inuupuan ko, ako po ay umiyak. Humagulgol ng humagulgol. Kinausap niya ako, buhay na salita, rema ang tawag po doon. Yung John 16:24, hinatid niya sa spirit ko. Anak, humingi ka. Sabihin mo sa mga anak ko, humingi. Sa buong Gisagi, humingi. Bukas ang langit sa Gisagi, tatanggap kayo upang malubos ang inyong kagalakan. Yun po yung una. Ikalawa, yung Holy Spirit nagsalita na sa akin, malinaw. Sabihin mo sa katabi mo, malinaw. Inuulit niya sa akin yun. Yung salitang anak, humingi ka. Amen. Ano po yung una na ginamit ng Lord para kausapin ako yung salita niya? Anong tawag doon? Rema. Yung ikalawa, siya mismo. Naunawaan niyo po, inulit niya yun. So establish na po yun. Ayon sa 2 Corinthians 13 verse 2. Sa bibig ng 2 o 3 tao, ang isang salita na papagtibay. Amen. At ikatatlo, siya po yung nagsalita. Ang sabi niya, Son, my word is truth. Binigay niya sa akin ng John 17:17 at dinagdagan niya pa ng isang chapter at verse. Psalm 119 verse 60, ang sabi po ron, the entirety of your word is truth. Yung buong kabuuan daw po ng salita niya ay totoong lahat. At siya po yung nagpatuloy ng sumunod na araw. Yan, ang sabi niya, ang regalo ko sa anibersaryo, yung humingi kayo. Inalok niya ako na 1988 ng blank check ng open heaven. Hindi ako humingi ng bahay, kotse, lupa, pera, kasikatan. You know the story, ang hiningi ko maging kagaya ng Lord. Ang will ng God the Father sa binigay sa atin yung mandate. Naliwanag po ba yun? Pero sabi niya sa akin, anak, humingi ka. So I have to obey. I must obey. Sabi niya, humingi ako. Humingi ako. Amen. At personal ko po yung hiningi ko.
Pero hindi po material things ang hiningi ko. Ngayon, kung ang kailangan yung material things, hingiin niyo po yun. Pero sa case ko, hindi material things. Ang hiningi ko po iba. Mas malalim ron. Yung isa po nating anak, nasabi niya sa akin, ang hiningi daw niya, double portion ng anointing ko. Amen? Depende yan sa desire ng heart mo. Hindi natin pwedeng limitahan yun. Pero pinaliwanag ko sa lahat, pinapaliwanag ko sa inyo, kung bakit hindi po makatanggap ang marami kasi pag humingi tayo sa Lord, 30 yung nakalista So wala naman pong masama kaya umabot pa ng 100 yan. Kaya lang, sa principle po ng Bible, lahat po nang nag-request dyan sa Bible, ang request nila specific, isa-isa, one at a time. Wala kayong mabalitaan lumapit dyan, kagaya ng 2 bulag sa John 9:28-29, tinanong ng Lord, naniniwala ba kayong kaya kong gawin ito sa inyo? So ang ibig sabihin ng Lord, ano ba yung gusto niyong gawin ko sa inyo? Hindi sinabi ng mga bulag na, Lord, bulag kami, tapos yung tatay ko pa, Lord, yung nanay ko pa, yung trabaho ko pa, yung negosyo ko pa, Lord, yung pag-abroad ko, yung boyfriend ko, yung girlfriend ko, isa lang hiningi nila, yung pinaka-importanteng kailangan nila. Yung ketongin, ano hiningi? Kalinisan ng katawan nila. Yung babae inagasan ng dugo, yung mawala yung agas ng dugo. Hindi masama mga anak may namahal, humingi kayo ng 30, 50. Kaya lang, hindi nyo ma-express yung faith nyo ron Hinati-hati nyo. Pagkatapos ang isa yung susunod naman. Amen? Kaya kadalasan, pag nag-prayer po tayo, yung mga prayer natin hati-hati, kasi ang dami. Kaya pag meron sa akin nagpa-prayer request, ganito kakapal. Pati kapitbahay niya, talagang napakadami. Minsan nga, isa nagbigay sa akin, pati may sakit sa ibang bansa, yung pulag pipi, ibingid doon, hindi rin niya kilala, basta nakita niya lang sa Facebook yun. So, hindi po yun tamang pagpapaabot sa Diyos ng mga taong mature. Isa-isa lang. At sabi ko sa mga kapatid yung linggo, answers prayer na kayo sa unya, yung hingi tayo araw-araw, basta isa-isa lang. Yung talagang kailangan mo. Kasi huwag tayong gumahin sa maraming kapatid sa ibang fellowship. Hindi naman niya kailangan. Pag may dumating na man of God dyan at nagsabing, nakarinig ako sa Lord ngayon. Ang sabi na Lord, magbibless siya sa inyo ng grabing pagpapala. Kaya hingiin nyo na yung gusto nyo hingiin, nagsusulat ng 100 request. Kasakay man na po yun. Hindi naman niya kailangan lahat yun. Amen? At meron po tayong isang nanay, siya po'y magulang ng ating 3 anak na full-time. Yung 3 niya pong anak na mga babae ng Diyos, mga full-time yun, siya po nanay. Nung Sunday, nausap niya po ako doon sa labas ng office. Kasi nakita niya nakaupo ako, inintay ko si nanay. Nakita niya wala naman akong kausap, sinamantala niyang nilapitan ako. Sabi niya, tatay, pwede po ba kayong kausapin? Di ba kayo na-istorm? Sabi, hindi, okay lang. Nagkwento siya. Sabi niya, nung kayo po yung nagpa-prayer request tatay na humingi kayo, sabi ni Jesus, at kayo tatanggap upang yung kagalakan niyo yung malubos. Nagsulat ako sa prayer request. Sabi niya, kasi yung 2 kong mata may katarata. Marami ng doktor yung nag-check up nito. Sabi ng mga doktor, hindi naman ma-o-opera na yun. Pinakita nga niya sa picture. Kasi minala mo pa yun sa 2 ninuno mo. Kaya hindi na ma-o-opera yan. Tanggapin mo nang yan na yan talaga. Sabi niya, tatay, hindi na po ako masyadong nakakakita. Pero nung sinabi mong humingi, at yun nga hiningi ko. Kasi maganda pong isa-isa lang muna. Hindi yung, kala mo, yung para ka nitong looter, alam mo yung looter, sa mall, sa supermarket, pag wala nang mabili, kasi may panic, lahat na lang ikukunin. Akin alcohol, akin sanitizer, akin yung mask, akin yung dilata, akin yung kanya lahat. Amen. Ang di nila labit-bit yung supermarket. Looting po yun. Hindi mabuti sa Diyos yun. Kasi wala kang pinakikita Kaya magandang maunawaan yung sinasabi ko. God is a God of specificity. Lahat po ng nakatanggap sa Bible ay may specific request. Kaya yung sagot ng Diyos specific din. Pero hindi masamang humingi ng 30, 50, pero isa-isa lang. Ano ba talaga yung kailangan mo? Kasi iba nga, hindi naman kailangan lahat. Lahat nilista niya Amen? Amen? Huwag pong ganun, malulungkot ang Diyos. Kaya tayong lahat nagmamature na, sundin niyo si tatay. So nag-request po siya. Even though marami po siyang dapat i-request, family problem, marami po talaga. Pero yung kanya pong ni-request, very definite, so specific. Sabi niya, Lord, gusto ko pong makakita. Pagkasabi po niya noon na ako po'y nagsalita at ako po'y nagsimulang mag-pray sa mga prayer na yan at sinabihan ko magpasalam. Pagkasabi po niya ng gano'n, yung 2 niyang mata, pum, umukas.
Amen? Kaya hingi po tayo sa Lord. Kung excited ka, taas yung dalawang kamay. Kung naniniwala kang tatanggap ka, taas yung dalawang kamay. Now, hindi man po tayo makapagsulat at hindi na tayo magsusulat. Buksan niyo po ang inyong bibig. Sabihin niyo sa Ama ngayon, yung isin niyo po specific na gustong hingiin. At ako po'y a-agree. Then open your mouth. Kayo po sa Facebook, sa TV screen, sa radio set, open your mouth. Ano po yung pinaka-importante gusto niyo hingiin sa Ama ngayon? Hindi ako humihingi sa Diyos. Pero sabi niya, anak, humingi ka. Humingi ka. Sabihin mo sa mga anak ko, humingi. Humingi. Bukas ang langit. Tatanggap kayo't malulubos ang inyong kagalakan. We have to obey the Lord. Ask. 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 Buksan niyo po bibig niyo. Yung po, isang item na kailangan niyo talagang masyadong mahalaga. Humingi kayo. Hindi niyo kailangan mag-groaning ng napakahaba. Isama niyo po yung faith ninyo sa inyong hinihingi. Ganun lang po siya kasimple. May naramdaman kayo o wala, believe that God is telling the truth and we will receive that our joy may be full. Ask. 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 Kung kayo po'y nagpuntang may karamdaman, nasa loob kayo, nasa labas, ano man po kayo sa Luzon, Visayas, Mindanao, here and abroad, ask. And you will be healed. Ask and you shall receive. Ask. And your joy, you will be filled with joy. Ask. At pagkatapos yung pong humingi, magsimula na kayo magbukas ng labi, magpasalamat na kayo sa Ama, na kayo po'y tumanggap. That is faith. Open your mouth and thank the Father in tongues, in understanding, in singing, whatever word you are about to use, it's up to you. Pero ang importante, praise the Lord. Ama, salamat po, kami po'y tumanggap. Ito hiningi namin, binigay mo na. Sinagot mo na. Hallelujah. Oh, wave your hand and begin to bless Him. Praise Him. Praise Him, praise Him. Go on, as you praise Him, the Holy Ghost fill you again. Emmanuel, God is here. He is in us and with us, and He will fill us again and again with His sweet, lovely, beautiful, awesome, marvelous presence. Sabi niya, anak, humingi ka. Sabi mo sa mga anak ko, humingi. Bukas ang langit sa Jesus, sila'y tatanggap upang sila'y mapuno ng kagalakan. Hallelujah. Yes, Lord, I agree with your precious children. Tumanggap na po kami. Tinanggap na namin ang hiningi namin. It's done. Hintayin ko po ang inyong sulat, ang inyong email, ang inyong text, ang inyong po mga paabot. Saan makasulok ng Pilipinas, Visayas, Mindanao at buong mundo. Sa inyo pong answers, prayer. At pagkatapos nyo pong matanggap ang sagot sa panahon, humingi uli kayo sa susunod, talagang kailangan ninyo. The burden ninyo, kabigatan ninyo, bayan, kaluluwa, pamilya, ano ba yun? Tell God about it and believe you receive it, that your joy may be full. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.